Okay, ang sunod naman ay yun daw kung anong ginawa natin sa step 3. I-repeat lang natin hanggang ang lahat ng number of atoms of the reacting elements ay equal na sa reactant at sa product side. In this example, hydrogen is balanced next. The chemical equation is transformed as follows. Okay, sige gawin natin. So, okay, gawin natin ulit. Pawiin ko. Ito yung huli nating ginawa, ano. Ayan, may tatlo ng carbon dioxide. Yan. Ngayon, ang kailangan naman nating madagdagan ay kay hydrogen. Kasi kita nyo naman, 8 dito, tapos dito ay dalawa. So, paano kaya natin magiging magagawang 8 ito? Ibig sabihin, kailangan natin magdagdag dito ng 4 na coefficient. No, kasi para maging 4 times 2 ay magiging 8 ngayon yan. Palit ulit tayo ng color ng pen. Ayan. So, pag nagdagdag tayo dito ng 4, yan, ayusin ko. Yan. 4. So, magkakaroon ngayon tayo ng bago ulit na. Again, ilista ulit natin reactant at saka product. For carbon, magbilang ulit tayo. Okay? So, 3. Okay? For product, 3. Hydrogen, 8. Dito, yan. 4 times 2, 8 na ngayon siya. Okay? Delete muna natin ito. Kasi ito yung kanina. Ito yung sa step 3. Tayo ay nasa step 4 na ngayon. Yan. Okay? At si oxygen din ay mababago dahil naglagay tayo ng coefficient kay water. Sa reactant, 2. Ngayon, again, 3 times 2, eh di meron niyang 6, ano? Tapos 4 times 1, eh di meron siya din ng 4. Ngayon, si oxygen natin ay di 10. So, kung mapapansin nyo, balance ng ating carbon, balance ng ating hydrogen, si oxygen na lang, ano? Now that hydrogen atoms are balanced, the next element to be balanced is oxygen. There are 10 oxygen atoms on the product side, implying that the reactant side must also contain 10 oxygen atoms. Each O2 molecule contains 2 oxygen atoms, therefore the stoichiometric coefficient that must be assigned to the O2 molecule is 5. The updated chemical equation is tabulated below. Okay, so gawin natin. Now, sabi, meron niyang 10 na itong si oxygen sa product side. Ngayon, paano kaya ito natin gagawing 10? Ano? So, tingin dito, di ba ito ay ka-O2. So, ilan ang dapat nating idagdag na coefficient para siya maging 10? Eh di 5. So, gawin natin. C3, H8, plus
O2 magiging 3CO2 plus 4H2O. Again, para ito ay maging 10, kailangan natin lagyan niya ng 5. Okay. So, check nga natin kung ngayon ay balance na. Sige, lagay natin ulit reactant at saka product. Unahin ulit natin si carbon. Okay, bilangin natin. 3. Okay. 3 sa reactant. Dito naman ay 3 times 1 ay di 3. Hydrogen. Si hydrogen dito ay, ito yon 8. Again, dito ay 4 times 2 ay di 8. Okay, oxygen. Ngayon na meron ng 5 dito ay di 5 times 2, 10. At dito naman is 3 times 2, eh di meron siya ditong 6. Tapos 4 times 1, meron siyang 4. So, 10 na din. So, anong mapapansin nyo? Balance na sila. 3 carbon, 8 ang hydrogen, at 10 or 10 ang kanyang oxygen. Once all the individual elements are balanced, the total number of atoms of each element on the reactant and the product side are compared once again. If there are no inequalities, the chemical equation is said to be balanced. In this example, every element now has an equal number of atoms in the reactant and product side. Therefore, the balanced chemical equation is, ito, ano? Nasaan na yun? Ito, yan. Ito ang ating last. Ito ang ating final. Okay, C3H8 plus 5O2, 3CO2 plus 4H2O. Natin ito muna. Ayusin natin. Malinis. Yan. Kasi tinanggal ko lang yung ano, para makita natin maigi yung number. Ayan. So, yan ang final. Again, check nga. Carbon, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hydrogen, 8. 4 times 2, 8. Oxygen, 5 times 2, 10. Tapos dito ay 3 times 2, 6. 4 times 1, 4. 6 plus 4, 10. Okay. Balance na siya. Okay. Tapos na tayo sa traditional. Punta naman tayo sa algebraic balancing method. So this method of balancing chemical equation involves assigning algebraic variables as stoichiometric coefficients to each species in the unbalanced chemical equation. These variables are used in mathematical equations and are solved to obtain values of each stoichiometric coefficient. So in order to better explain this method, the reaction between glucose and oxygen that yields carbon dioxide and water has been considered as an example. O, ayan. Glucose daw and oxygen will yield carbon dioxide and water. So ano ang chemical formula ni glucose? Slide tayo. So si glucose ay C6H12O6. Again, ang sabi ay, and oxygen will lead carbon dioxide and water. Plus oxygen daw ay will lead to carbon dioxide and water. So, ayan. Tama. C6H12O6. Yan. Again, ang una nating step is the same kay traditional.
na gumawa ng unbalanced chemical equation sa based sa description ng problem. Okay, number 2. Now, algebraic variables are assigned to each species as stoichiometric coefficients. In the unbalanced chemical equation, in this example, the equation can be written as, ayan. So, naglagay siya ng coefficient, letter coefficient, variables, algebraic variables. Okay, A, B, C, D. So, gawin din natin yun. Palitan natin din ng color para kitang-kita. Palitan yung color. Basahin natin na orange si A. Yan, A. Pula si B. C. Sa class, iniiba-iba ko lang siya ng color. Pero during exam naman, okay lang kahit iniiba-iba. Para lang mas madali yung makita. Ano? Yan. Nag-assign tayo. A, B, C, D. Okay? Yan ang sabi para sa step 2. Ngayon, step 3.